Sa Ebanghelyo, ganun na lamang tinuligsa ni Jesus ang mga Pariseyo at Eskriba. Alam naman po natin ang mga Eskriba, sila ay maalam, marunong sila. Eskriba, sila yung mga nagsusulat ng mga batas ng Diyos. Alam na alam po nila ang 10 utos at ang sumunod pang mga daang-daang utos pagkatapos ng 10 utos ng Diyos. Marunong sila. Ang mga Pariseyo, ganun din po naman. Sila din po yung malapit sa Diyos. Kinikilala po sila na tagapaghatid ng mga panalangin na mamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao. Dalawang uri ng katayuan nung panahon ni Jesus na mayroong matayog na pagkakakilanlan. Very prestigious. Places of honor, positions of honor and respect. Pero tignan nyo naman po si Jesus. Kung paano sila tinuligsa. Ano yung mga salita ng Panginoon? Mga bulag. Bulag na gabay. Mga hangal. Mga kaawa-awa kayo. Ganun kabigat. Ganun ang Panginoon na tumuligsa sa mga taong mayroong matayog na reputasyon. Bakit? Dahil sa maling ginagawa nila. Sa maling ginagawa nila. Alam niyo po, yung mga eskriba po, ay yan naman po ay mga Pariseyo, mayroon silang magandang hangarin. Pero ang problema po, yung inaakala nilang mabuti, nasasapawan yung mas mabuti. Ang isang kalaban po, no, ang isang mahigpit na kalaban ng kabutihan na nanggagaling sa Diyos, yung kabutihan na inaakala ng tao. Halimbawa na lamang po, yung mga eskriba ng Pariseyo, ano sabi? Ang haba ninyong magdasal, ipinapangalandakan ninyo, madasalin kayo, pero hinuhut-hutan ninyo yung mga tao. Isinasangkalang ninyo, magdadasal kayo, ipagdadasal, pero ang totoo, inaabuso nyo yung mga mahihirap. Hinuhut-hutan nyo yung mga balo na wala nang inaasahan, kinukuha pa ninyo. Okay? Kaya nga ba mabigat ang binigay ng Panginoon? Inaapin ninyo ang mahihirap para sa inyong kapakanan. Pasintabi lamang po, hindi masama ang mahalin ng pamilya mo. Tama po? Yaan ay kalooban ng Diyos, yaan ay utos ng Diyos. Mahalin mo ang asawa mo, mahalin mo ang anak mo, mahalin mo magulang mo, mahalin mo pamilya mo. Tama po. Yun po ang kalooban ng Diyos. Gayun pa man, yung kaparehong pagmamahal sa pamilya ang nagiging dahilan para tayo ay mang-abuso ng ating kapangyarihan o ng ating kakayahan. Ano ibig kong sabihin? Abay magnanakaw ka na lang sa iyong kumpanya, mag-aabuso ka na lang sa iyong posisyon para pakaanin mo lang ang iyong pamilya. Mang-hold up ka, mangingikil ka para pakanin mo ang iyong asawa o ang iyong mga anak na walang makain. Tama po? Ganun ang nangyayari. It's always an excuse. Pag may nahuli, wala ko kasing pagkain sa anak ko, kaya nang hold up po ako. Nagkataon, nasaksak ko, napatay ko. Hindi po sa mata ng Diyos. Sa mata ng Diyos, hindi kailanman magiging tama ang mali sa tamang hangarin mo. Ends does not justify the means. And the means does not justify the ends. Oo, mahal mo nga ang anak mo, ang magulang mo. Mahal mo pamilya mo, gusto mong pakainin sila. Bumili ng gamot. Pero, kailanman hindi magiging tama sa mata ng Diyos na mang-hold up ka, na mangnakaw ka, na mangikil ka, manakot ka. Kailanman hindi magiging tama iyon. Tandaan po natin, tinubos tayo ng Diyos sa matinding kasamaan ng mundo, hindi sa pagnanakaw, hindi sa aabuso ng kanyang kapangyarihan. Tinubos tayo sa matinding kaparusahan dahil sa kasalanan sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili, pagbibigay ng kanyang sarili,
hindi pagkabig para sa Kanya. Minsan po, yung inaakala nating mabuti, kagaya ng pagmamahal sa pamilya natin, ang nagiging dahilan para gumawa tayo ng kasamaan. Kailanman hindi magiging tama ang mali kahit ito ay mayroong tamang hangarin. Yun po ang nangyayari dito sa Ebanghelyo. At tandaan po natin, ganun na lamang kagalit ang Panginoon kapag meron tayong ginagamit na kung anong kadahilanan para magmistulang tama ang maling ginagawa natin. Pakatandaan natin, ganun na lamang kabigat ang binibitawang salita ng Panginoon kapag inaapi natin ang mga taong api na. Pinahihirapan natin ang mga taong hirap na. Panawagan po ito para sa mga may kapangyarihan. Panawagan po ito para sa doon sa may hawak ng kaban. Panawagan po ito sa bawat Pilipino. Kung galit po tayo doon sa mga nagnanakaw ng pondo ng bayan, bilyon-bilyon para sa kanilang kapakanan, sa atin pong sariling kalagayan, pwedeng mangyari po iyon. Ikaw ay isang empleyado, ikaw ay isang kawani, ikaw ay isang manggagawa, ikaw ay isang bahagi ng isang pamayanan, isang barangay. Sa sarili nating kalagayan, pwede rin pong mangyari ang nangyayari sa malalaking larangan. Pwede rin pong mangyari na pahirapan natin ang mahirap na. Kaya po, patuloy po nating suriin ang ating sarili. Huwag po tayong palidin lang. Huwag po tayong padadaya. Lagi po nating saliksikin kung ano ang katotohanan, paano tinitignan ng Diyos ang mga bagay sa buhay natin. Lagi natin tatandaan na gawin natin ang mga bagay sa buhay natin sa paraan na kalugod-lugod sa Diyos.